Okay, mga kababayan, ang pag-usapan naman po natin ngayon ay itong si Maharlika. Napanood ko po kasi doon na medyo na-attract ako doon sa title ni Chris Ulo na doon sa video niya na si ano daw si Maharlika daw ay nagtapat ng pag-ibig kay PBBM. Yun naman pala panaginip lang niya. Ewan ko, totoong panaginip, nagluluko yata yun. Pero alam mo, Chris Ulo, hindi ako na naginip. Hindi ako na naginip tungkol dyan sa sinasabi mo na pagkakaroon ng pag-ibig ni Maharlika kay PBBM. Hindi ko kailangan managinip na napansin ko mismo. Kitang-kita ko. Kaya mula noon, nagkaduda ako na may gusto talaga itong si Maharlika. Actually, na-content ko na yan one time sa aking video na sabi ko doon, ang dahilan ng malalim na galit ni Maharlika kay First Lady ay dahil sa naiinggit ito. Dahil may gusto siya kay BBM. Yun ang totoo dyan. Paano ko nasabi? Kaya hindi ko kailangang managinip, kundi ako mismo, kitang-kita ng dalawang mata ko, ang katunayan na talagang may gusto siya kay PBBM. Paano ko nasabi yon? Noon kasing during the 2022 campaign, election campaign, di ba pro-BBM yan? Nangangampanya yan si Maharlika para kay BBM. Tapos, na-interview niya yan doon sa vlog niya. Ang kapansin-pansin doon pala, kung bakit ko nasabi na may gusto siya kay PBBM, itong si Maharlika, ay dahil dati-dati, ang mga suot nito ni Maharlika sa kanyang vlog ay mga balot na balot siya. Naka-jacket, naka-leather jacket, o kung ano-ano. Noon ko lang siya nakita na nagsuot ng parang tube, off-shoulder. Naka-off-shoulder siya, dito talaga, itim, kulay itim. Noon ko lang siya nakitang nagsuot ng ganon. At halatang halata doon sa pag-i-interview niya kay BBM na para siyang conscious. Alam niyo mga kababayan, ang ganyang mga galawan ng babae, madali mong mahulaan yan Kasi babae din ako Alam ko mga galawang ganyan. Bakit ka magsusuot ng off-shoulder? Nakita-kita na yung cleavage mo. Noon mo lang ginawa yan, Maharlika, nung in-interview mo si Bongbong Marcos. Bakit ka magsusuot ng ganon na i-interviewin mo lalaki, Bongbong Marcos? Magsusuot ka ng ganon? Sobrang sexy? Bakit? Kasi nag-flirt ka. Sinisidyos, mga kababayan. Ang ganitong galaw, nang sisidyos yan. Nag-flirt. Nagbabaka sakali na mapansin siya. Mapansin ni BBM yung alindog niya. Yung kanyang alindog na ipinagmamalaki niya. Ganon yon. May gusto ka talaga, Maharlika, kay PBBM. Mag-deny ka man. Basang-basa. Sos. Pagkatapos ng interview na yon, balik naman siya dun sa mga suot niya na balot na balot. Kumbaga, doon lang sa time na yon, nagsuot ka ng off-shoulder, nakita halos mawa-wa na dun sa yung boobs mo. Halatang halata. Basang-basa kita, Maharlika. Ngayon,
Kaya ko napapatunayan na talagang may gusto po ito mga kababayan kay PBBM. Dahil na lang po sa galawan niya ngayon na sobrang target na target talaga niya si First Lady Lisa. Kasi magtatanong ka, magtataka ka, anong ang dahilan? Ano ang napakabigat na dahilan para pagsisisiraan mo yung tao ng ganito kabibigat? Na talagang sinisira, mga kababayan, sinisira talaga niya ang pagkatao nito ni First Lady Lisa Marcos. Ano ang intensyon? Alam natin na may galit siya. May galit siya na itanggi man niya. Yan na ang opinion ng karamihan na kaya ang tawag dito, yan pinaghuhugutan ng sobrang galit ni Maharlika dito sa first couple ay yung hindi niya pagkaka-appoint sa isang posisyon. Itanggi mo man yan sa hindi, Maharlika. Pero alam niyo mga kababayan, kung doon lang naman kung yun ang dahilan, yung hindi pa sa kanya luklok sa isang posisyon na ang sabi sa consulate daw sa Amerika, my goodness. Baka naman hindi ka in-appoint kasi hindi ka bagay doon sa posisyong yun. Baka naman yung pinag-aralan mo, yung qualification mo, hindi para doon. Dahil siyempre, di ba, by qualifications din yan eh. Di ba ang kaalaman mo, Maharlika, nurse ka ba talaga o caregiver? O di kung ganun ka, hindi ka dyan sa department, hindi ka dyan sa opisinang yan. Doon ka dapat sa Department of Health. Baka pwede ka pa doon. Bakit sa consulate? Ngayon, sa totoo lang mga kababayan, kung ganun din lang naman ang dahilan, na sobrang, parang hindi naman po kasi talaga very unreasonable na yung extent ng galit mo ay talagang sisirain mo na yung pagkatao, yung pagkababae nitong Mrs. Araneta Marcos. To the point na ipagkakalat mo ang isang video na kesyo sex video na talagang naka-frontal pa yung ipinalabas. My God! Baliw lang po ang gagawa niyan. Kahit na gaano ka man kagalit sa isang tao, sa isang babae, lalo na, wala ka na sa hustong katinuan kung gagawin mo yan. Kung nagalit ka dahil sa hindi ka nabigyan ng posisyon sa gobyerno, hindi po sapat na dahilan yan para sirain mo yung tao hanggang dito na hanggang sa ganong extent na magpapakalat ka ng isang picture o video ng ayon sa iyo ay si First Lady na nakabuka ka. My God! Yan po ang pinakatuktok ng kasiraan ng ulo, mga kababayan. Kapareho mo babae, di ba? Yun na lang, kapwa mo babae, pareho kayo ng design ng katawan, tapos ikakalat mo sa publiko, nasaan ang katinuan mo? Tapos ang ikakalit, ang sinisira mo, hindi basta-bastang babae, kundi First Lady ng bansa. Kaya diyan ko masasabi na itong galit na ito ni Maharlika dito kay Mrs. Marcos ay dahil sa inggit. Dahil sa inggit niya kay First Lady Lisa, dahil siya mismo ang may gusto kay PBBM. Masayos ito man. Pagmumukha mong yan, tsura mong yan, patulan yan ni Bongbong Marcos, ang dumi ng bunganga,
napaka-mal-edukada, napaka-uncivilized, walang kasosyal-sosyal, walang ka-finesse. Imposibleng magustuhan ni Bongbong Marcos ang isang ganyang klaseng babae. Jesus! Mayaya ka nga, maharlika sa kaluluwa mo. Between PBBM and First Lady Liza, mas galit siya, mas malalim ang galit niya kay FL Liza kaysa kay PBBM. At alam nyo naman ito si PBBM kung bakit niya tinatawag na kuting. Dahil sina-challenge niya, ang ibig po sabihin niyan, dinidare niya si PBBM. Na, kumbaga kung luko-luko itong PBBM, patunayan ko sa'yo na hindi ako kuting. Na pati ultimong, my goodness, pati yung very personal part of the body ni PBBM ay nakukuha pa niyang banggitin at laitin. Di ba mga kababayan, kung mapanood nyo, ayoko na nga nagpapapanood dyan sa na yan, pero napanood ko po yan some time ago. Itong pati yung pag-aari ni PBBM, itlog ni PBBM, tinitira pa niya. Sabihan niya, maliit daw ang putotoy. Maliit daw ang putotoy, maliit ang itlog ni PBBM. Bakit niya sinasabi ang ganyan? Ito po ibig sabihin niyan. Dinider niya si PBBM na ipakita ni PBBM sa kanya, patunayan ni PBBM sa kanya na, hindi, maliit ang putotoy ko. Yun ang gusto niya. Di ba sobrang napakabastos? Ewan ko saan humuhugot ng kapal ng mukha itong babaeng ito. Naturingang nakapasok na sa isang bansa na mataas ang antas ng sibilisasyon. Pero yung pagkabasura ng pagkatao ng bunganga nito na galing sa Pilipinas, hindi nabubura. Talagang nasa dugo, nasa ugat, nasa kanyang mga cells ang pagkabasura ng pagkatao nito. Napakabastos. Nagtataka din naman ako kung bakit hinahayaan lang yun ni First Lady Liza Marcos Kasi po, Madam First Lady, hindi lang po kayo ang napapahiya. Buong bansa napapahiya. Kasi yan, kalat yan sa buong mundo. Itong mga ipinagkakalat na ito ni Maharlika. First Lady Liza naman, wala po ba kayong gagawing hakbang na matigil ang bunganga nitong Maharlika na to? Putulan ng dila yan. Sobrang bastos. Dating Pilipino yan Kumbaga sa totoo lang, papel lang naman ang pagiging Amerikano niya. Pero ang totoong lahi niya ay Pilipino. Pero nakukuhang bastusin ang Pilipino. Naniniwala kayo mga kababayan? Hindi lang si First Lady Liza at si PBBM ang binabastos nitong babaeng ito, kundi buong sambayanan ng Pilipinas. Ang bansa natin ang inilalagay niya sa kahihiyan. Alam na ng mga taga-ibang bansa, ay, yan pala ang First Lady ng Pilipinas? May sex video na nakakalat? Na kesyo naglalasing, nagda-drugs. Di ba? Kasi dapat ang First Lady, maganda ang imahe.
wholesome, decent, dignified. Pero ang ginagawa nito ni Maharlika, sinisira niyang lahat ito. Nagpapakita siya ng imahe ng First Lady natin na isang basura na kagaya niya. Alam nating hindi, totoo. Katarantaduhan yan. Ito mga pinagsasabi na yan ni Maharlika tungkol dito kay First Lady, baka siya ang gumagawa niya. Kasi paano mong nalaman na itong bagay na ito ay posible kung hindi yan nag-originate sa utak mo? Mga kababayan, nakaka-disappoint po talaga na ito kasing first couple natin, PBBM at si F. Elisa, hindi ko kung sobrang mabait o kasi bakit hinahayaan lang ng ganito? Diba? Napapahiya tayong lahat na nakita ng buong mundo. Panay ang biyahe nitong first couple natin. Tapos, for sure, alam yan ng buong mundo. Doon sa mga mahilig manood ng mga video. Imposibleng hindi yan napanood, alam. Tapos, ganito pala yung sex video na sinasabi ni Maharlika na lumabas na si First Lady daw yun. Siguro naghanap siya ng kasing katawan at kasing mukha ni First Lady. Tapos, pinagawa ng ganong klaseng pose sa harap ng camera. Or, alam nyo naman sa panahon ngayon, lahat na posible. Nagagawa na ngayon yung mga hindi kayang gawin noong panahon. Sino kaya yun? Nasa video na yun. Baka siya yun? Hindi kaya siya yun? Yung nakakalungkot po kasi dahil hindi ko naman maintindihan kung bakit pinapabayaan lang ni First Lady na si PBBM kasi maraming trabaho yan eh. I do not expect na papatulan pa ni BBM itong kabastusan na ito ni Maharlika. Ang ine-expect ko po nagagawa ng paraan dyan, itong si First Lady. Dahil unang-una, siya talaga ang target talaga nitong babaeng ito. Dahil naiinggit sa kanya. First Lady Lisa, naiinggit yan sa'yo. Siya ang may pangarap na, siguro sa mga sa mga fantasya niya. Nagpapantasya yan na siya ang First Lady. Na-imagine nyo ba mga kababayan na yan ang First Lady? Si Maharlika. Sa itsura na lang. Tapos ang bunganga. Inggit na inggit yan kay First Lady. Dahil siya, may gusto talaga yan kay BBM. I tell you. May gusto talaga yan. Nagpakita sa panaginip ni vlogger si Chris Ulo. Pero ako, nakita ko yung galawan nitong Maharlika na ito doon sa vlog niya, sa interview niya kay BBM, kahit balikan nyo yun. Sobrang sama ng ugali. At alam nyo mga kababayan, dahil sa sobrang galit niya kay First Lady Lisa, may nadadamay po na mga tao sa galit niya. O, sinong nadamay? Diba itong dalawang, akala ko si si Abel Bacudio lang. Ngayon may isa pang, yung bagong nagdemanda ngayon, Poy Quiñones.
puro mga fashion designer. Ang tinatarget ni Maharlika doon, si First Lady Lisa, hindi itong mga fashion designers na ito. Nadamay lang sila. Nadamay lang sa mapanibughong kaluluwa, budhi, maitim na budhi, dito ni Maharlika. Ang talagang gusto nilang sirain ay si First Lady Lisa, hindi itong mga mga fashion designers na ito. Naging instrumento lang po ang mga ito para sirain ng First Lady. Oh, dahil sa sobrang selos at inggit, may nadadamay tuloy na ibang tao. O ngayon, ewan ko lang kung matataguan niya itong dalawang kaso niyang ito. My goodness, dalawa na at pareho ang amount ng yung $2 million nga lang parang napakabigat na, napaka-imposible na sa isang caregiver. Hindi ko nilalait ang caregiver pero ang isang caregiver ba sa Amerika mayroong $2 million na ngayon naging 4 million na, naging times 2 na. Sige. Tapos ngayon, ayan na, nakademanda na ng dalawa, hindi pa rin tumitigil mga kababayan. Kanina lang nakita ko yung, ewan ko kung malakas ba ang loob o ipinapakita lang niya na hindi siya affected. Pero sinabi niya na nasa hotel siya naka-check-in. Nandun siya sa rooftop, sa harap ng apoy na lumalagablab. Kala mo nagtatago. Pero parang okay lang siya. Hindi siya affected. Aber, tingnan nga natin kung hanggang saan ang pagiging unaffected mo, Maharlika. Buisit ka. Buisit kang babae ka. Naturingan kang Pilipina pero ang ugali mo ganyan. Mga kababayan, di ba, ang ugali ng isang Pilipina ay modest. Ito ba ang Pilipina? Di ba natin pwedeng sabihin na Amerikano yan? Sa papel lang naman yung citizenship niyan eh. Pero ang tunay na lahi niyan, Pilipino. Ito ba? Tatanggapin ba natin, nakalahi natin yan? Buisit na babaeng yan. Sana makulong yan. Nabubisit na talaga ako. Ilang taon na ba? 22, 23, 20. Magtatatlong taon ang sinisiraan nito itong First Lady. First Lady kasi, bakit wala man? Nagtataka ako mga kababayan, bakit hindi man siya kumikilos? Kasi kung ako, baka hindi lang dila ang putol dyan. Baka hininga niyang putol na. Well, abangan po natin kung ano talaga ang nakaplano ni First Lady Lisa dyan sa babaeng yan. Parang hindi naman parang hindi naman kapanipaniwala na hahayaan na lang niya yan, di ba? Kaya yun ang aabangan ko. Ano kaya ang pinaplano niya? Kaso, sa kahintay natin kung ano ang mga moves niya, baka matapos na ang 6-year term niya as First Lady, sinisira pa rin siya. Biruin mo noon, nung tagasunod pa ako niya ni Maharlika, naniwala po ako sa mga buladas niyan against the First Lady. Later on napagtanto ko lang na, teka, parang iba na. Oh. 'Di ba? Kaya mga kababayan, sana naman yung itong mga followers ni Maharlika, ano ba kayo?
Magising-gising nga kayo. Yan ba ang fina-follow ninyo? Yan ang sinasamba ninyo? Pinapakinggan ninyo? Ganyang klaseng babae na yan? Nakakahiyang tawaging Pilipina yan, mga kababayan. Buwisit yan. Okay? Hanggang dito na lamang po kasi sobrang napahaba. Akala ko 15 minutes lang yung ano po. Okay? Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pagtsatsagang pakikinig.